bumuo na ang Department of Justice ng lupon na pangangasiwaan ng 3 babae para tumutok sa investigasyon kaugnay sa pambubugbog sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Ang mga itinuturong sangkot na sina Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa, inilagay na rin sa lookout bulletin para mas baybayan kung aalis sila ng bansa. Pati ang Bureau of Internal Revenue ay pumasok na sa isyu. Nakatawag pansin kasi sa bayayarang pahayag ni Cedric Lee na marami siyang negosyo. Kaya sisilipin na ng BIR kung nagbabayad siya ng tamang buwis. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Pawang mga babae ang bumubuo sa 3-member panel ng Department of Justice na hahawak sa reklamong isinampa ng NBI laban kina Denise Cornejo, Cedric at Bernice Lee, Zimmer Ranz, Ferdinand Guerrero at 3 iba pa, kaugnay ng pambubugbog sa TV host at aktor na si Vong Navarro. Sabi nung camp ni Denise parang the CCTV does not tell the whole. Kaya sabi ko nga, they can raise those questions during the preliminary. Gusto na raw matapos ng DOJ agad ang isyung ito. Naglabas na rin ng lookout bulletin order ang DOJ laban sa magkapatid na Cedric at Bernice Lee, Cornejo, Zimmer Ranz at Ferdinand Guerrero. Hindi mapipigilan ng order na ito ang paglabas nila ng bansa pero mamomonitor daw ang kanilang galaw. Now the probability of flight is there as mentioned in the request of the NBI. May capacity yung ibang respondents, especially Mr. Cedric Lee, na to try to evade the processes of our criminal justice system. The immigration officers of the BI have to be vigilant and have to be on the lookout for the possible flight of these respondents. Sa pagkakasangkot ni Cedric Lee sa nangyaring pambubugbog kay Navarro, nakatawag pansin kay BIR Commissioner Kim Henares ang isang panayam sa media ni Lee. Sinabi kasi ni Lee na marami siyang negosyo, kaya hindi niya kailangang kikilan si Navarro ng hanggang 2 milyong piso. Sa kanyang profile sa LinkedIn, isang social networking tool na gamit ng mga profesional, si Lee ang board chairman at company president ng Izumo Contractors Incorporated, isang construction company na nagkaroon ng proyekto sa mga major government projects. Managing Director din si Lee at shareholder ng Colossal Mining Corporation, ang pinakamalaking iron sand concessionaire sa bansa. Chairman at presidente rin ito ng Philippine Asia Dredging and Reclamation Corporation at ng Waste Management Incorporated. Sabi ni Henares, sisilipin nila ngayon ang tax compliance ni Lee at iba pang personalidad na sangkot sa kasong ito, kasama na sina Navarro at Cornejo. Yung ibang tao doon, wala naman imputation na wala naman sila sinasabi na malaki sila, di ba? Kung meron ho dapat titingnan namin. I'm sure that our clients, my clients, are not immune to any investigations that they would do. And that should not be in any way be equated to this case because that's just part of their job as the BIR. Sa ngayon, may mga impormasyon na raw na natanggap si Henares sa mga negosyo ni Lee. Ngunit ayaw pa nitong magbigay ng iba pang detalye bukod sa may kasosyo raw si Lee na dati nang nakasuhan ng BIR ng tax evasion. Ito ay si Tyrone Ong o Tyron ng Arejola na humarap sa tax evasion case at graft case dahil sa questionableng transaksyon sa PNP sa pagbili ng mga rubber boat at outboard motor at repair ng mga light armored vehicle. It's also interesting that in a lot of his business, he has for his partner, colleague, a person we filed a tax evasion case against, Mr. Tyrone Ong. Yeah, so it's natural that it's interesting for us to find out if he pays the right taxes or not, given the company he keeps. If you look at all the other company, there's a lot of PNP generals in the stockholder. Even if we look into it, if he's tax compliant, then there's no problem. Nang hinga ng panig, tumanggi si Ong na magbigay ng pahayag. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.